Real life story to ng isang um, janitor at saka ng truck driver. Ginawa ko tong video na to para pare-pareho tayong ma-inspire sa kwento nila. Actually sa trabaho ko kasi, marami din ako nakakasalimuha na tao. So, may time na napag-uusapan yung kwento ng buhay nila. Kaya ito, ibabahagi ko sa inyo at sabay-sabay tayong ma-inspire sa buhay nila. So itong unahin natin itong truck driver. Yung truck driver ay 56 years old na and meron siyang 4 na anak. Medyo may katandaan na rin kasi 56 years old na siya eh. Pero yun lang yung naging trabaho niya from the start na nagsimula siya ng karera niya. And na kwento niya na nakapagtapos na siya ng 2 anak. So meron na siyang 2 professional na anak. And kapag nababanggit yun, talagang yung ngiti ng truck driver na yun talagang hanggang tenga. Okay? Siyempre nararamdaman ko habang kausap ko siya na talagang proud siya. And talagang bibilib ka talaga sa tao na yun kasi talagang inahon niya sa hirap lahat ng sakripisyo para lang mapagtapos yung 2 niyang anak. And nakakatuwa lang talaga na makarinig ng mga ganong klase ng storya. Yung isa naman, isang janitor. 59 years old na siya ngayon and next year magsi-60 years old na siya at magiging senior citizen. Doon siya magre-retiro bilang isang janitor. Nagsimula din yung karir niya bilang isang janitor at magtatapos din siya sa karir niya as janitor din. Ang nakakatuwa dito, meron siyang 9 na anak. Yes, tama yung narinig nyo, 9 na anak. Napakasipag niya, no? At itong janitor na to, sa sobrang sipag niya, nakapagtapos siya ng 4 na professional. Nakapag-graduate siya ng 4 niyang anak. Can you imagine na ganong klase ng mga tao, isang janitor at isang truck driver, na kaya nilang mapagtapos yung kanilang mga anak? Imagine nyo hindi naman sa ginajudge natin yung kanilang trabaho, pero sa buhay natin ngayon talagang yung sweldo nila talagang hindi sasapat talaga, 'di ba? Pero kinaya nila na mapagtapos yung kanilang mga anak. Nakakabilib at humahanga talaga ako. And yung mga ganitong klase ng kwento ng totoong buhay, talagang may inspire ka talaga eh. Kasi umaabot tayo sa punto na hindi tayo nagiging grateful kung anong meron man tayo ngayon sa buhay natin. Hindi tayo nakukontento kung ano man yung meron tayo sa buhay natin ngayon. Hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Diba? Hindi rin natin maiwasan yung mga problema or mga challenges sa buhay natin kasi part na ng buhay ng tao yan. It's how you handle the problem and how you find the solution para dun sa problema na yon. Pero dahil dito sa truck driver tsaka sa janitor, talagang may inspire tayo na kahit talagang maraming pagsubok sa buhay, ginawa nila ng paraan para lang makatapos yung kanilang mga anak. Umaabot din ako sa punto, ako personally, na napanghinaan din ng loob dahil sa mga problema na dumarating sa buhay natin. Pero pag naisip ko yung dalawa, yung truck driver tsaka yung janitor, nagkakaroon ako ng fuel, kung kaya nilang makalagpas dun sa problema na yun, what more kung ano naman ang kaya ko, diba? Nakaya ko rin lagpasan yun o kaya ko rin higitan pa yung nagawa nila. Kasi marami din sa atin na nasa magandang sitwasyon na ng buhay, pero pag dumating sa punto na kahit maliit na problema lang, sumusuko na tayo kaagad, di ba? Can you imagine yung dalawa na yon?
hindi lang naman tuition ng anak yung iniintindi nila, syempre. Pati yung mga other expenses sa eskwelahan, tapos yung mga pamasahe ng mga anak nila, tapos yung bills pa sa bahay, pagkain. Ang daming iintindihin. Pero nagawa nilang mapagtapos yung kanilang mga anak. At hindi sila nag-give up. Hindi sila sumuko. So sana yung kinuwento ko sa inyo, maging inspirasyon at kung napanghihinaan ka na ngayon ng loob, yun lang siguro yung maging natin, panghawakan din natin. And syempre, kailangan natin talaga magpasalamat sa Diyos at kailangan natin talaga siyang from pagkagising mo sa umaga, magpasalamat ka na sa Diyos. Bago matapos ang araw, bago ka matulog, magpasalamat ka rin sa Diyos. Lagi mo lang siyang aalalahanin. At hindi ka naman niya pababayaan. Diba? So, yun lang naman gusto kong i-share dito sa video na to. I hope na ma-inspire tayo sa kwento ng truck driver tsaka ng janitor. Kasi personally ako, talagang na-inspire ako sa kanila. At tumaas ang respeto ko sa kanila kasi can you imagine yung talagang trabaho nila pero naabot nila yung ganong sitwasyon na kung ako man yung nasa sitwasyon ng anak nila, magiging proud ako sa magulang nila na napagtapos nila yung kanilang mga anak. So yun lang naman ang gusto kong i-share dito sa video na to and I hope na ma-inspire kita. I hope makatulong sa iyo tong video na to. So yun lang. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.